Paano nga ba humantong sa ganito kalaking damage ang ating mga sasakyan? Intake og exhaust nga camshaft. So kini naputol. So kana. Kaning isa pod parehas gyapon. Kana putol. Ito yung unit natin, Toyota Hiace. Ang problema dito, bigla na lang daw na nag-wild yung engine, nag-revolusyon lang ng kusa. At nung mamatay na ang engine ay hindi na talaga nila napaandar pa ulit. Ganito na lang, nagre-redundo. Yawan nulid man. Putol naman yung timing belt ani. Daw to daw. Patay dagway. Pero magalos kompresyon. Kaya wag ini start tan ay. Ano lagi ko no ni Aribi? Lian ko no. Ano ko no. Kaya flat screw. Yan lang natanggalan tanan. Hala. Ano naman po timing belt to? Ano naman hugot man po no? Hugot ra. Ako na start ako na to. Mulihok ba? Patay, hulo. Huwag man lihok. Wala, oh. Patay. Disgrasya ang kaugmaon na ni. Tatanggal ako ni. Daot ang tumuro ni. Hugot man oh. Wala man naputol. Hugot siya build pero ang problema ang urot ang ipon oh. Wala ka na sa ninyo kinaman eh. Birhol gini, awag mo gini, top gini. Bawag marbula ni. Singani. Kita natin yung timing belt dito na sobrang malutong na talaga. Crispy na. Kaya nung nagrevolusyon yung engine ng kusa ay hindi kinaya ng timing belt. So ayan, kita natin na crispy na talaga. Yung engine natin dito ay may problema to kaya nag-wild siya, nagrevolusyon ng kusa. Yung timing belt lang natin talaga ay hindi niya kinaya yung mataas na RPM. Pero kung napalitan lang sana yung timing belt dito ay hindi to magiging ganito. Kaya ang ginawa namin dito ay binaklas muna namin yung cylinder head. So ayan, kita natin dito. Ang nangyari dito ay ayan, ito yung mga valve tappet natin. Hindi naman siya na damage. Dito tayo. Kinahalan tayo yung camshaft cap, isa ka seat. So 1, 2, 3, 4, 5 intake og exhaust nga camshaft. So kini naputol. So kana. Tapos kaning isa pod parehas gyapon. Kana putol. Sa kasit nga intake og exhaust nga engine valve. Pagkatapos ang ginawa ko lang muna dito, sinit up ko lang muna tong cylinder head natin kasi bago yung camshaft natin at bago na rin yung mga intake. Pero mga na po na ihatag na ko ni mga tagna-tagna. Kayo mong kamot ng ilad. Yeah. Dili ka mangingilad. Mangilad. Lagi ba? Ganito talaga. Kahit na bago na lahat ay kailangan pa rin nating i-sit up. So i-tune up natin para tama yung clearance. Pagkatapos ay ayan, kinabit na namin yung cylinder head dito. So ganito nakawaskag yung kahimtang natin. Fast forward na tayo. Dito na natin malalaman bakit kusang nagrevolusyon yung engine natin at naging dahilan ng lahat. Pinaandar na namin dito. So ayan, ito yung andar niya. Sobrang palyado. Ang ginawa lang muna namin ay ayan, tinanggal namin yung socket ng injector para malaman natin yung palyadong injector. So dito tayo sa number 2. Pagkatapos naming maobserbahan ay ang ginawa namin, tinanggal namin tong injector number 1. Sinalang namin dito sa injector tester. So hindi pa umabot ng 1,000 yung pressure. Pero nag-spray na siya. So dapat nito bago siya mag-spray mga dito siya sa mga 20. Sana brand nyo surplus. Ayan, papalitan natin ng brand yung injector.
Sana kung hindi lang naputol yung timing belt ay diretso na sana tayo dito at hindi na lumaki yung problema. So ngayon ay nadagdagan yung parts na pinalitan natin ng isang injector. So dahil lang dito sa timing belt ay ito na lahat yung damage. Medyo malaki-laki talaga yung gastos dito. Hindi ko lang naipakita sa video pero nagpalit din kami ng oil seal sa pressure pump kasi humalo yung diesel papunta sa engine oil natin. So ngayon ay sinubukan na naman ulit nating paandarin. Observe natin. Kita natin dito bagong andar pa lang pero matulin na talaga yung tuyok-tuyok ng engine. Revolusyon pataka agad yung ginawa ko dito. Ganun talaga, hindi tayo nagtitipid ng revolusyon para kung masira man ay magkaalaman agad. Mintras wa pa marilis na tong unit. Dahil sa hindi naman siya bumigay ay ayan, magro-road test na agad tayo. Ginamit ko lang muna yung overtake pataka dito para malaman natin kung goods ba yung engine natin. So ayan, dahan-dahan lang naman yung takbo namin dito.